Isang matinding pasabog ng impormasyon ang yumanig sa buong bansa matapos ilabas sa publiko ang isang kumpol ng mga sensitibong dokumento na umano'y nagpapakita ng direktang pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa mga irregularidad sa pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, ang nilalaman ng mga dokumentong ito ay maaaring magsilbing ebidensyang magpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Ang nasabing mga dokumento ay isiniwalat sa isang open forum ng mga civic groups at dating opisyal ng gobyerno kung saan idinitalya ang umano'y katiwalian, iligal na paggamit ng pondo at pagsasabwatan ng ilang matataas na opisyal sa ilalim ng bangag administration. Agad namang umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at ilang pambabatas ang nasabing revelasyon na sinasabing panahon na upang magkaroon ng masusing imbestigasyon. Habang patuloy na uminit ang issue, makikita rin ang unti-unting pagguho ng suporta sa administrasyong bangag. Ilang dating kaalyado ng Pangulong nagsimulang kumalas at nananawagan ng accountability at transparency sa pananahimik ng Malacanang bagong nahasang dalawang mga opisyal na bayad ng Pangulo sa mga susunod na araw-araw sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Attorney Trixie Cruz may pasabog sa mga Duterte. At ito yung nangyaring halalan. Bago pa daw mangyari ang halalan, sabi nitong isa sa mga kilalang senador din, talagang may nakaplanado ng mananalo. Naku po, grabe ito. Talaga, nakaset up na pala. Parang sa madaling salita, naka-program na yung panalo nung ibang mga senador. At ito, magbigay update na rin po tayo sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun mga barateros, maraming salamat. Yan, kamusta kayo lahat? Nandito na naman po tayo sa panibagong bakbakan nasa dito sa ating YouTube channel. Syempre, bago ang lahat ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like and share sa ating video. Napakalaking tulong po ng mga ginagawa nyong pag-like, share sa inyong mga account. At syempre, sa mga tropa nyo dyan, baka hindi pa tayo nasusubscribe, mag-subscribe na sila. So unahin na natin agad etong update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Ayan, so tingnan na ano na nga ba ang kalagayan ng ating mahal na Pangulo doon sa Netherlands. So panoorin po natin. He's doing fine. Ganun pa rin. Isolated. So medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang kasi nakikinig sila bawal talaga, baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, Yeah. So lang ako na I cannot discuss this case sa loob. Mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa akin, kay BP. Sabi ko si BP ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayan. Ano sabi? Isog? Isog si BP. Isog si BP. Matapang si Hindi mo na mapigilan yan si... Paktay ka, Marcos. Hindi mo na mapipigilan si BP Sara. Kaya siguro nagbait-baitan na ngayon. Siguro na-realize ni Marcos na mali ako ng kinalaban. Mali ako ng hinamon. Ano pala to? Yung sungay nito, sanga-sanga. Sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkuhan siya. Parang in a way... He doesn't believe it. Nakakulong siya Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon-ganon lang siya. Okay. Sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. So,
So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit nagpapasalamat talaga sa suporta ninyo. Yung andayang support ninyo. Sabi ko, paglabas ko nito, merong mga nag-aantay pa rin doon. Sabi ko, from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you have to go all the way here just to go on. Pero sabi ko, hindi mapigilan. Nakakatuwa mga kababayan na kahit tapos na ho yung termino ni Pangulong Duterte, talagang naglilingkod pa rin siya sa bayan natin, no? Grabe talaga. Hindi, kakaiba talaga. Ibang-iba talaga sa lahat ng naging presidente to si Pangulong Duterte. Talagang kaya kaya hindi tayo nagtataka bakit nire-respeto siya ng ibang lahi, ng ibang mga presidente, dahil talaga nakita nila na etong taong to kakaiba to. Pero mo hanggang ngayon sinasakripisyo niya pa rin yung sarili niya para sa bansang Pilipinas. Galing. He's doing fine. There will be another one sa 23 ba yun? 24. 24. Oh. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, ipepet kung dumating si Sara, ako naman medyo... Uuwi. Balik na muna doon. So whoever kung sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob, because we, as I said, cannot discuss the merits of the case doon. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing nyo? Anong sinabi nyo latest development sa Pilipinas? Sinabi ko rin, kaya yung si BBM gusto ng reconciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, panggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi. Naging ka pala doon, Sir Bong, naging reporter ka pala. Naging reporter ka ni Tatay Digong, ha? Ni Tiangco. Sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niya? Hindi ko masyado siya kasi more or less alam naman siguro din. Sa palagi ko alam naman. Pero ang kinaganda doon ay nasa maayos na kalagayan si Pangulong Duterte. So yun, hindi na ho natin na tatapusin yun, no? Dahil nakuha naman na natin yung impormasyon na So eto na, dito na tayo sa pasabog ni Attorney Trixie, mapatungkol nga ho dito sa kasi alam niyo si Attorney Trixie, isa to sa talagang kilalang kilala si Pangulong Marcos Jr. So ano kayang masasabi niya rito sa paikipagbati ni BBM? So panoorin natin. DMJ, magandang gabi, Admar. Opo. Attorney, nakikita niyo po bang sincero ang sinasabi po ng Pangulo this time na gusto niyo makipagbati? Ang tingin ko dyan, regardless kung sincere siya o hindi. The fact is, it's bad timing. At saka halata na this is born out of desperation. So, posibleng sincere. Gusto niyang makipagbati because it's a matter of political survival for him. So, may reason. Hindi sa whether sincere siya o hindi. I think sincerely gusto niya talaga makipagbati to take the heat off him. Pero it's a case of too little and too late. Opo, and 3 taon na ang nakalipas at alam naman natin na magkasundo po yung Marcos and Duterte, kaya nga pumayag ang pangalawang Pangulo. Pero parang ang lumalabas po, kung pagbabasahin yung interview sa kanya, yung mga Duterte may kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng problema, Attorney. Parang nakikita ko doon sa interview, meron silang gustong ibintang sa dating administrasyon. Nag-hold back lang siya kasi
exactly the reason kung bakit nasa position siyang ganyan ngayon, na very defensive sila, na ang sama ng showing during the last elections, dahil sa walang humpay na pagbabakbak sa dating administrasyon at sa harapan ng kanyang pangako ng continuity. So, pero ang tingin ko, nasanay sila na yun yung mood nila, bakbak ng bakbak, na nakita mo during the interview nag-hold back pa siya. Tapos ang dami pang mga factual errors. So, ito, hindi, masamang idea ito. Hindi ko alam bakit sila gumawa ng ganito. Tsaka yun nga, sinabi ko nga na puro lang, parang nagyabang lang ng nagyabang si Marcos. Parang gusto nila, alam tipong parang may gusto lang siyang isi-isi sa mga Duterte. Kaya nga hindi ko maiwasan na makapag-isip ng hindi maganda dahil nga kagaya ng sinabi ko na baka nga ito ay may matinding gagawin na naman. Kaya etong si Marcos Jr. kaya niya nasasabi yan. Oo, kaya mahirap magtiwala At kung matatandaan natin, banggit din ni Vice President Sara Duterte, hindi mga Duterte ang may problema at ang problema ng Pilipinas. At nung last interview din niya, ang sinabi niya, ang problema, bakit natalo nga itong alyansa or hindi marami nakapasok sa kanilang slate, ay dahil nga sa mismong kagagawan ng Pangulo. Yung mga naging pangako na napako na hindi itinuloy, kung pagbabasehan natin yung kanilang usapan noong panahon na bago pa ang kampanya at bago pa ang 2022 elections. Correct. Ang pinakamadali na paraan para mangampanya ay pangalandakan ang inyong accomplishments. Ang problema sa magtatatlong taon na nakaupo sa pwesto ang ating Pangulo at ang kanyang mga kalyado, ang pinaka-accomplishment nila ay yung pagbabakbak sa mga Duterte. Again, not a good look. Yun na nga yung reason kung bakit bagsak sila. Yun pa rin yata ang kumbaga naging habit. They're still not breaking out of it. Hindi, tsaka totoo naman simula at biruin mo 3 years. 3 years na pagiging Pangulo ni Marcos Jr., wala naman nagawa. Ano naman nagawa niya? Nagawa niya na naidala na si Pangulong Duterte sa Interpol. Nagawa niyang ipakulong si Pastor Apollo Siki Buloy. Nagawa niyang ipa-wanted si Bantag tsaka si Tebes. Ayun yung nagawa ni Marcos. Kahit naman siya mismo, aminado siya, mabagal daw ganito ganyan. Alam niyo yung subway na hindi naman sa kanya yun. Ang kapal nga ng mukha Sobrang kapal ng mukha, biruin mo lahat naman hindi naman sa pagiging bitter kasi alam nyo kasi ang pangit lang sa administrasyong Marcos, pwede naman nila angkinin yun yung subway na pinapagawa ngayon. Pwede naman nila angkinin pero magbigay credit ka sa nauna sa'yo. Kasi unang-una, si Duterte nakaisip niyan, yung subway na yan, ikaw, ilang % na lang gagawin mo. Ang masama dito, yung subway na yan, halimbawa lamang, may 20 billion na pondo yan. Biglang naging 10 million. O kaya sabihin na natin naging 30 million. Naku po, may katkong na naman. Ayun yung masakit dyan, no? Opo, dito naman sa issue ng impeachment, nakikita nyo po ba na parang same ang messaging nitong si Marcos Jr. o parang naiba na? Kasi kung matatanda natin, una niya niyang sinabi na hindi niya suportado itong impeachment. Pero doon sa tanong sa kanya, dito nga sa podcast na ito, ang sinabi lang niya na hinahayaan na niya yung Senado dito sa proseso po ng impeachment. Magkatugba ba sa tingin ninyo yung kanyang unang naging pahayag dito sa panibago niyang pahayag po, Attorney? Oo, malaking pagkakaiba. Kasi very adamant siya. Ilang beses na kanyang sinabi yan. Even before sinasabi niya, hindi siya palo sa impeachment. Para sa kanya, aksaya yan sa oras. Ang dami daw pwedeng gawin pang hindi dapat pinagtutukunan ng pansin niya. Ngayon, ang sinasabi niya, yung parang moral equivalent na andyan na yan hayaan na lang natin yan.
So na-underscore yung weakness ng position niya. Mukhang napagsabihan siya o sinisingil siya ng kanyang mga kaalyado na kami nandito. So, Noy, hindi yan sa akin ha, sa record ni nila yan. No? Yung karamihan sa mga Hindi, totoo naman, alam nyo, siguro nga, talagang kaya nga etong nangyaring halalan, akala talaga kasi nila Marcos sobrang lakas nila. So, pinatunayan lang ni Marcos na talagang siguro din na realize na rin ni Marcos na oo nga, totoo nga, pinanalo lang kami ng mga Duterte. Ay oo nga, hindi kami mananalo kung hindi dahil sa Duterte. Ay oo nga, sobrang lakas talaga ng Duterte kaya kami nanalo. Ngayon, nung siya na yung nag-i-endorso ng mga kandidato, nga. Kung hindi pa nga in-endorso ni BP Sara Duterte, si Amy, tsaka si Camille, baka hindi rin yung makapasok. Di sa totoo lang, napakalaking impact nung endorso ni Vice President Sara Duterte diyan sa dalawang yan. Ang hindi ko lang talaga mapagtanto yung tatlo. Si Lito Lapid, Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Kay Tito Soto at Ping Lacson, medyo ko na yun medyo gets ko na Pero yung tatlo, labo bato ng administrasyon ay una, dahil sawa na raw ang mga tao sa politika, at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya, dahil noong bagong upo, na dalawang dahilan kung bakit nga po dito sa nakalipas na resulta ng nakalipas na halalan, kung bakit hindi pinili yung karamihan sa mga pambato ng administrasyon ay una, dahil sawa na raw ang mga tao sa politika, at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya, dahil noong bagong upo, yun nga, kumbaga parang aminado siya na nagkaroon ng kakulangan ng gobyerno dito po sa kanyang naging resulta, na nakaapekto sa naging resulta ng 2025 elections. Parang hindi yata tugma doon sa pinagmamalaki ni Undersecretary Claire Castro. Hindi, talagang alam nyo, yung mga project na kung meron man kaso wala man tayong nararamdamang project ni Marcos. May katulad na lang yan, di ba? Sabi nila, kaya nila hininto yung 20 pesos kilo na bigas dahil parang magiging vote buying. Tapos may mukha niya pa. tapos may niya pa, may mukha pa ni Marcos. So, isipin yung maigi, baka nga katulad na lang nung sa bigas nga, bakit hanggang ngayon wala na naman. Bigla na namang natahimik yung 20 kilos na bigas. Yun, may masabi lang, kung tingnan nyo, hindi tayo nagkamali, may masabi lang na naipatupad yun. Diba? So, wala talaga katulad niya, yung sinasabi nagmamalaki ni Marcos, yung drug wall na naman. Sa Alitagtag, Batangas, hanggang ngayon, hindi nga namin alam kung nakulong ba yung driver. So wala talaga kahit anong gawin namin, alam nyo sa totosin lang, baka sabihin nyo sobrang bias na namin. Pero kahit anong hanap namin na magandang ginawa ni Marcos Jr., wala talaga O katulad na lang yan, yung sa mga motor na nabili mo ng second hand. So diba dati ang multa nun pag hindi daw 20,000. So ngayon naging 5,000 lang daw lang. Anak ng teteng, sa mahal ng bilihin ngayon, nilalang nyo yung 5,000. Diba? Sobra naman yan. Halimbawa, sabihin na natin na sa isang sa 1 milyon na tao na may ganung problema, so tig pa 5,000, ang laking pera nun. Binigyan nyo na naman ng sakit ng ulo yung mga motorista. Bumili na nga lang sila ng second hand, kaya nga nila ginustong bumili ng second hand kasi nga hindi nila kayang kumuha ng brand new. Tapos ngayon binigyan nyo sila ng problema.
Ano bang solusyon nun? Yun ba ay ikakaluwang ng trapiko? Yun ba ay ikakaganda ng polusyon sa mga kalsada? Hindi naman, di ba? So wala nga yung sinasabi ko sa inyo na wala talagang nagagawang maayos tong administrasyong Marcos. Kaya wag na ho tayong magtaka. Matuloy. Bukod pa dyan, hindi rin consistent. Sa presidente, nagbigay ng dalawa, no? Ang sinasabi niya, na-disappoint niya yung mga tao. Pero at the same time, sinasabi niya, hindi alam ng mga tao yung mga ginagawa na nila. Napansin mo yung part na yan, sabi niya, ang kinalulungkot ko, hindi to alam ng mga tao. Pinag-uusapan niya yung mga benepisyo daw na pinalawak sa PhilHealth na hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Bukod pa doon, ang sinasabi niya is, kasi doon sa mga proyekto na infrastruktura, sabi niya, matagal kasi talaga yun eh. Hindi daw muna mararamdaman yan. So inuna daw nila ang mga long-term projects kaya hindi daw po nararamdaman ng mga tao. So, Paanong long-term project? Long-term project ba yung ginawa nyo kay Pastor Apollo Kibuloy? Long-term project ba yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte? At long-term project din ba yung ginawa nyo kay Vice President Sara Duterte? Kaya pala. Speaking of long-term, yan naman talaga ang nasa playbook ni Marcos, ang pagiging long-term sa pagiging Pangulo. Okay. Ganoon pala yun. Okay, gets. Madaling sabi, sa umpisa, ina-acknowledge na kung ganyan nga talaga itong mga syempre, mapabibigtangan mo ba yung mga tao, ganun talaga yung nararamdaman nila. But at the same time, naghuhugas kamay siya. Ang sinasabi niya, hindi, yung mga proyekto namin, hindi talaga mararamdaman kasi ito yung mga long term, wala tayong magagawa dyan. Siguro ngayon, pagtuunan natin ng pansin, yung mararamdaman naman ng taong bayan. Parang nagkakalukuhan tayo. Bukod pa doon, meron siyang sinasabi na hindi daw nararamdaman ng mga tao yung mga ginagawa na nila, particular na dito sa pagpapalawak ng mga pribilehyo daw o benepisyo doon sa PhilHealth. Again, I'd like to point out na walang mga detalye itong mga ito. Kumbaga, motherhood statement, sweeping lang lahat, walang detalye. Tapos parang lumalabas, sayang pala ang pasweldo doon sa kanyang mga communications people kasi hindi nila alam itong mga ito, hindi nalaman ng mga tao na long-term at malalaking proyektong infrastruktura ang ginagawa daw ng gobyerno pero hindi ito nalalaman ng mga tao. Opo. So, ang saklap lang nun, sinasabi nilang long-term pero wala naman sila halos may pakita. Kasi pag sinabi mong malaki ang proyekto, dapat kahit papano may lalabas at lalabas dyan. Ano yun? Underground na casino ay underground na Shabu Laboratory action. Ano kaya klaseng proyekto yan? Tayo hindi naman masyadong nanguhusga. Pero kung yung sabuhay man yan, medyo pagtatawanan na naman ng taong bayan yan. Dahil alam ng taong bayan na hindi si Marcos ang nagsimula dyan. Samantalang ito pa ang isa sa kinakatakot din na mangyayari dito sa Pilipinas. Panoorin nyo to. Kung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan and that is impacting on their approval ratings. Nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings. At eventually, Jay, nakaka-apekto yan sa legasiya ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang Pangulo or ang Pangulo na kapag under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment inflows. Unang quarter po ng 2025. Ayon nga sa Philippine Statistics Authority, umabot po sa 82% ang pagbaba o napagbaba mula po sa 155.26 billion pesos noong first quarter ng nakaraang taon. Ngayon ay umaabot po ito sa 27.99 billion pesos ngayong taon. Doc, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Well, maraming posibleng explanation kung bakit nakaranas ng pagbaba ng foreign direct investment
ang ating bansa. It can be a combination of different factors. Factors that are internal to the Philippine economy or external, no, labas po sa ating bansa, no? Halimbawa, sa kaso ng itong banta ng mga taripa, itong mga pabago-bagong polisiya sa Estados Unidos, itong mga geopolitical tension, hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga digmaan sa iba't ibang mga panig ng mundo, yung volatility ng market sa produktong petrolyo, yan nakaka-contribute yan sa investor sentiment, no? So yan yung mga external factors na nakaka-apekto sa desisyon ng mga investors. Lahat po ng bansa ay nakararanas ito kasi global nga po yung yung factor eh. Meron din, Jade, mga factors within the Philippines na specific sa bansa natin, no? Kagaya halimbawa ng nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Yan ay nakakaapekto yan sa desisyon ng mga investors kung sila mamumuhunan sa ating bansa. At Kasi unang-una pa lang, unang-una, bakit walang investor sa bansa natin? Lagi tayong baha. Konting lang, laging baha. Saka sinong gaganahan na mag-invest ang mga ibang lahi dito kung uso na naman yung mga kidnap or ransom na yan? Isipin nyo na lang maigi. Asan na yung ginastosan na 84 million ni Marcos Jr. sa mga travel sa ibang bansa? Sabi niya mas dadagsa daw yung investor dito sa Pilipinas, pero yung totoo tingnan nyo pabagsak na. Foreign investment wala, kasi yung paglarga niya sa ibang bansa, ang magiging bunga dapat nun is tumaas yung foreign investment sa Pilipinas. Kaso hindi naman pataas, pabagsak eh. Tapos ilan milyon ang ginagastos dun. Diba? So wala talaga. Alam nyo, nakakatakot nga na, alam nyo yun, pag bumaba na sa pwesto si Marcos Jr., kawawa ang papalit kay Marcos Jr. Ako na nagsasabi sa inyo yan, kapag si Vice President Sara Duterte, at sure naman na mga Duterte ang papalit sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa darating na 2028 election, kawawang kawawa talaga, dahil wala na hong matitira sa kaban ng bayan. Wala na nga matitira sa pera ng bayan, baon pa tayo sa utang. Yan ang totoo dyan. Real talk lang ho tayo dito. Kapag naging presidente na si Vice President Sara Duterte, baon tayo sa utang. Tapos wala pa tayong mga build project na nakikita. Ang daming mga build project na nakatenga na ngayon. Tapos wala rin naman pumapasok ng mga foreign investment sa atin kasi nga takot ang mga foreigner. Takot yung mga Asyano. Diba? So paano sila papasok? Tapos inaaway. Yung isa sa mga tumulong sa atin, inaaway pa ng gobyerno, yung China. Hindi naman ako pro-China, pero mas mahal ko ang Pilipinas kaysa sa China. Pero isipin nyo maigi, kung gagamitin lang sana ang utak ni Marcos Jr. na katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, maayos naman eh. 'Di ba? O bakit 6 years 'yun? Kung talagang may ginagawang anomalya si Pangulong Duterte, di sana nabili na or nakuha na ng China ang West Philippine Sea. Sa laki-laki ba naman sa lakas ng China yan, posible naman na kung nabili, kung may ginawa talagang katarantaduhan si Pangulong Duterte, di sana nasa China na yung West Philippine Sea na yan. Diba? Mag-isip-isip tayo kasi talaga. Alam nyo, sobrang nakakatakot na talaga tong pangyayaring to, dahil nga alam nyo, talagang kawawa yung Pilipinas. Ngayon, pataas na naman ng pataas yung utang natin. Nasa 17 trillion na po ang utang natin, konti na lang. Paalala lang po, pa 17 trillion na po ang utang natin. Partida 3 years pa lang na nakaupo si Marcos Jr. Kawawang Pilipinas. Pakita nga natin yung slide 1. Meron akong inihandang mga datos para sa ating mga kababayan. Jay, kung mamarapatin po natin. Ano? Yes, Doc. Meron ako. Yan. So, makikita ninyo dyan, yan yung pagpasok ng foreign direct investment
under sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makikita natin yan yung amount in billions of US dollars kada buwan. Makikita natin tumataas at bumababa yan, ano? So that exhibits what we call cyclicality, ano? May cyclical factor yan, no? Tumataas at bumababa. Pero makikita natin mga kababayan, merong overall trend yan na parang bahagyang tumataas siya, no? Pero pagdating sa buwan ng mga pagpasok ng 2024, bumababa na siya, yung trend pababa. Ito yung binabanggit ko kanina na mga internal factor. Ano ba internal factor nito? Ito yung pampolitikang nangyayari sa ating bansa, yung mga issue pampolitika. Kung maalala natin, yung ugong-ugong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, yan ay nagsimula yan noong mga panahon ng end of 2023 hanggang most of 2024. At nag-culminate yan doon sa pag-file ng impeachment complaint noong Disyembre ng nakaraang taon. Makikita natin doon sa mga panahon at buwan na umuugong-ugong yung impeachment na yan, makikita natin yung overall trend ng foreign direct investments ay pababa. Kikita natin yan. At nagkataon na yung buwan na kung saan i-file yung impeachment complaint, yan ay December yan noong nakaraang taon, nag-coincide yan doon sa buwan na merong pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment sa loob ng mahigit isang dekada. So, ano ba ito? Nagkataon lang ba ito na nung December of 2024, ito yung pinakamababang pagpasok ng FDI sa loob ng mahigit na 10 taon? Nagkataon lang ba ito? O talaga bang yung pagpa-file ng impeachment, yan ay nakakos ng or nakaapekto sa sentimiento ng mga investor kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. So merong ano yan merong explanation yan na posible na itong nakikita natin na mga nangyayaring pangpolitika sa ating bansa, finally nagmamanifest na siya doon sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!